Ayon sa isang dating opisyal ng NTF-ELCAC, dahil sa ginagawang pang-aabuso ng kapulisan sa kanilang kapangyarihan, kinamumuhian na ito ngayon ng taong bayan. Habang nawala na rin ang tiwala ng mga Pilipino sa gobyerno dahil sa patuloy na pang-aabuso. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Noong nakarang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mahigpit ang kanyang bilin sa pambansang pulisya na gawin ang trabaho at ibigay sa taong bayan ang isang ligtas, maayos at payapang bansa. Ang pangako noon ni dating Pangulong Duterte sa mga Pilipino na ligtas makapaglakad sa gabi ay natupad at naramdaman ng bawat mamamayan dahil sa kooperasyon at serbisyo ng kapulisan. Dahil dito, bumalik ang tiwala at respeto ng taong bayan sa kapulisan. Ngunit sa pagpasok ng Marcos administration ay biglang nagbago ang Philippine National Police or PNP sa pamumuno ni Romel Marbil. Ito'y matapos ang ginawang karumal-dumal na pagsalakay na naka-full battle gear ng mga PNP SAF at PNP CIDG sa mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ang nasabing iligal na pag-atake ay nasaksihan ng milyon-milyong Pilipino dahil sa ginawang pang-aabuso at pambabastos ng PNP sa mga KOJC members. Maraming Pilipino ang nagalit sa kanila, ngunit imbis na itama ang kanilang mali, hindi pa rin nagising sa katotohanan ng kapulisan. Bagkus, dinagdagan pa nila ang kanilang patong-patong na kasalanan sa ilalim pa rin ng liderato ni Romel Marbil. Sa pagkakataon na ito, tinarget naman nila sa kanilang pang-aabuso ang pangalawa sa pinakamataas na lider ng bansa. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Binawasan kasi ni Marbil ang security ng Vice Presidente at tinanggal ang kanyang mga matatapat at matagal ng security sa kanyang pamilya. Bagay na pinalagan ng ilan sa ating mga kababayan dahil maaring malagay sa panganib ang buhay ng pangalawang Pangulo. Para sa dating cadre at intelligence officer ng CPP, NPA, NDF na si Jeffrey K. Eric Celis, hindi ginagampanan ni Marbil ang kanyang trabaho sa PNP dahil nagagamit na ito sa politika. Marbil is not promoting the highest professional standard for the Philippine National Police as a professional law enforcement organization. Marbil is promoting patronage politics, transactional politics like an armed goons na hindi dapat ginagawa sa PNP. Para sa kanya, naaawa siya sa mga matitinong pulis na nadadamay sa kabulastugan na ginagawa ni Marbil. Kawawa ang mga matutuwid at matitino ng mga opisyal ng PNP na nadadamay dito sa unprofessionalism, unethical conduct na ginagawa ng Chief PNP na ito. Para naman sa dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC na si Dr. Lorraine Badoy, si Marbil ang dahilan kung bakit kinamumuhian na ngayon ng mga Pilipino ang PNP. So, makikita mo na itong Marbil na ito, ang rason kung bakit maraming tao ngayon kinamumuhian at nawawala ang tiwala sa PNP. Kaugnay nito, sinabi ng isang geopolitical analyst na si Herman Camentong Laurel na ang pagbaba ng trust ratings ng mga pulis ay bunga ng liderato ni Bongbong Marcos Jr. It's all part of the incompetence ng administrasyon po ni Bongbong Marcos at yung mga prioridad na hindi po natin maintindihan. So, napakalungkot po that this is happening. Walang hustisya naman kung ituring ng dating presidential consultant na si Jose Alejandrino ang ginagawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Anya, wala nang tiwala ang taong bayan sa gobyerno dahil sa pinaggagawa nitong pang-aabuso sa kapangyarihan. There is so much injustice being done by this government. That is why the trust rating of Bongbong Marcos has fallen and will continue to fall. Because they no longer believe in this government. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News.